Hello, magandang oras po. Meron akong ipapakita sa inyong kakaibang bato na mutya po ito sa langgam pero iba ang itsura. Parang ulo siya ng parang ulo siya ng agila. Ayan oh. Parang ulo ng agila yan po yung ulo oh. Tapos kung titingnan mo ang kanyang yung kanyang may sungo siya oh, may tuka. Ayan. Baliktarin mo, tingnan mo. Parang ulo ng ibon no, na agila. Ayan oh. Ulo ng agila na bato, pero ito po ay mutya po ito ng langgam. Mutya po ito ng langgam. Punta tayo doon sa malayo kasi hindi masyadong makita dito. Dito tayo para maliwanag. Ayan oh. Yan po yung mata, di ba? Mata po yan. Tapos ito po yung uso, oh. Tuka niya. Yung ulo niya, oh. Tapos yung kulay ng bato ay kulay, patig, no? Ang bato niya na kulay orange. Orange na may pagka gray, oh. Oh, dito din, oh. Ulo siya. Oh. Tapos yung kanyang pagkabato, oh. Tingnan nyo, oh. Ito po ay mutya po ito lang langgam na hantik. Pero pinagtataka ko dito bakit yung kanyang forma ay forma ng agila yung ulo niya. Oh, may ulo. Oh. Yan po yung bato, may ulo na ibong agila. Yan, napakaganda po ito dahil nga agila, sa spiritual po yung agila. Pinakamataas po yan na antas yung agila. Kumbaga yan po ay isang pambansang ibon at napakalakas po yung kapangyarihan niya. Sa lahat ng mga ibon, ang agila ang pinakahari sa lahat ng ibon. Pero ang kanyang mutya ay langgam. Langgam po ito na mutya, no? Mutya na langgam, pero ang kanyang forma, ang kanyang ulo ay agila. Yan o, titingnan nyo yung mabuti yung katawan ng bato. Oh, katawan ng bato yan oh. Ikutin natin ha para makita nyo talaga, para hindi kayo magsisi sa kanyang itsura. Ayan oh. Ito po ay mutya ng langgam na hantik na. Ang kulay sa langgam ay pula. Pula na hantik. Nakuha ko po ito doon sa puno ng yung isang araw na hinukay ko, binalikan ko yan doon sa puno ng nyug. Puno siya ng nyog na nabubulok na po yung nyog. Doon po yan nakatira yung kanyang mutya ng hantik na pula. Ayan, pagkakuha ko nito, napakakintab po siya. Napakakintab po ito pagkakuha ko. Tapos, yung hinugasan ko na, mas lalo na siyang kumintab. Tapos, tinago ko siya dito sa bahay. At tiningnan ko siyang mabuti. Sinilip-silip ko kung ano ang itsura niya. Kakaiba talaga yung itsura niya. Parang ulo ng agila oh. Ayan oh. Tuka niya yan oh. Oh, ibon talaga siya. Kahit anong forma na titingnan nyo, ibon talaga. Ayan, ibon. Yan po yung tuka oh. Ito po yung tuka oh. Ibon siya. Ulo ng ibon. Baliktarin natin ha. Oh. Ulo talaga ng ibon, di ba? Oh. Tapos yung balat niya, oh, ipapalapit natin ha, yung kanyang kaliskis, no? Oh, yan po ang kaliskis niya. Yan po yung kaliskis niya. Yan ang yan ang pinakamagandang mutya sa langgam na hantik na aking nakikita, na ang porma niya ay porma sa ulo ng ibon. Ayan. Ibon na agila. Ayan, napakalakas po yung aura niya. Hindi ko sana ito pinopost, pero gusto niya magpaakit sa video. Sabi niya, baka mayroon pang gusto sa akin, ay pwede ito ipapabidyo para magkakaroon din sila ng mutya na katulad sa akin. Sabi ko, sige, yun ang sabi ng gabay. Kaya binidyohan ko ngayon at sinilip ko talaga ng mabuti. Nagpapakita siya ng magandang pagkaporma. Ayan o, tingnan yung mabuti. Ayan, ikutin natin ng mahina-hina lang.
Okay, hina-hina lang yung ikot natin. Dandahan lang, no? Ayan, oh. Napakagandang bato. Napakagandang bato na mutya sa hantik na pula. May nakukuha akong hantik na pula. Para siyang mga sinag-sinag ng araw. Mga maliit na hantik pula. May mga maliliit din na langgam na pula siyang nalanggam. Pero may mga sikat-sikat na araw at may mga kristal ito. Kristal din ito. Pero wala siyang sinag ng araw. Yung kanyang forma para siyang batik, no? Ang kulay sa kanyang pagkabatik napakaganda. Kulay orange blue. Oh, di ba? Orange blue gray. Yan. Tapos yung yung dito may ulo ng ibon. Ayan, oh. Ulo ng ibon po yan. Yan ang pinakamagandang nakikita ko sa lahat ng aking na iba-vlog na langgam. Ito talaga ang napakagandang nakuha ko. Na ang kanyang mutya sa langgam ay may ulo na ibon. May ulo na ibon yung kanyang mutya na langgam. Ito po ay hindi ko ito sinadyang ginawa. Wala itong gawa-gawa, no? Baka magsabi naman kayo na ito'y gawa-gawa. Hindi ito gawa-gawa. Tunay po yan. Oh. Mapapansin nyo naman yan sa bato at sitsura. Hindi yan dinaan sa grinder. Ayan. Napakagandang itsura. Kasi pag dinaan yan sa grinder, mas lalong gumanda ito pag pinadaan sa grinder. Nature lang talaga yan. No? Dahil kapag pinadaan yan sa grinder, ayusin talaga yan na paggagawa katulad ng mga Chinese. Inayos nila na paggagawa. Ito ay tunay talaga. Tunay. Alam nyo naman na tunay yan dahil nga makikita nyo sa aura at sa paningin ninyo na ang kanyang pagkabato. At sinabi ko naman sa inyo na yan po ay galing doon sa puno ng niyog na nabubulok na. Tuod na lang ba ang naiwan? Yung nakaraang video, nung doon ako sa kabundukan, yung may maraming mga hantik na nakuha ko na imbis na naghunting ako ng mutya. Ang nakuha ko yung mga herbal. Tapos doon sa kabila doon sa aking pagkuha, ito po yung aking nakukuha doon. Nagbalik kasi ako doon. Binalikan ko kahapon kasi Friday kahapon binalikan ko. Tapos ito po yung nahukay ko. Tinago ko sana to tapos magpa-video talaga siya. Ayan, oh. Kaya maswerte po ang nito ang kapagkuha nito dahil nga ay ulo siya ng agila. O ulo ng agila na bato. Ayan. Ulo na agila na bato na mutya siya ng langgam. Ayan po, mutya siya ng langgam na ang may ulo na agila. Mutya ng langgam. Pero ang pinagkakaiba dito sa kanyang balat, hindi naman siya langgam. Para siyang para siyang parang kurinti, no? Mag-upgrade yung kanyang kulay. Kulay niya, napakaganda. Tiger. Yan, kabang-kabang, no? Yan, ulo niya, Ayan lang po ang aking masasabi at ang gamit ko nito ay pampaswerte sa panghanap buhay. Tapos yung agila, kapag agila ang ating pagbabasyan, hindi magugutom yan dahil matapang po yung ibon. Ibon agila, napakatapang po yan. Kahit nga ahas yan, kaya niyang bubuhatin patungo sa itaas, kakainin niya yung ahas. Kahit ahas, mga isda dyan sa karagatan, kaya niya yung kukunin. Mas lalo na pag yung agila, yung para siyang yung basta, yun na. Alam nyo naman yung agila, maraming klase. Maraming klase yung agila. Yung falcon na agila, yung pinakamalakas na agila sa buong mundo, yung falcon. Na pag makalipad yan, malakas pa yan sa airplane. Kapag matamaan na yan, patay ka agad. Galing yung agila. Pero hindi naman ito agila na falcon. So, sa Pilipinas ito, agila na ito ng Philippine Eagle na mutya. Mutya sa Philippine Eagle na langgam. Langgam yung ulo, pero yung bato yung ulo niya agila, pero yung kanyang
mutya, langgam. Oh. Pero agilang ulo, may ulong agila, pero mutya ito na langgam. Ayun lang po ang aking masasabi. Pampaswerte at pamproteksyon po ito. Ang agila, swerte dahil nga pambansa siya ng pambansang ibon, at ang yung swerte niya nagdadala yung kanyang pagkalanggam. Yung langgam na mutya ay napakaswerte po yan dahil maghahakot yan araw-gabi para makapag-ipon ng maraming pagkain. Ganun katindi yung bisa ng langgam. Ayun lang po aking masasabi at kayo na po bahalang umintindi sa aking sinasabi. Dahil alam ko po na sa pagtingin lang ninyo, malalaman nyo yung aking sinasabi. Sa tao lang po nakakaintindi sa akin. At comment kayo sa ibaba kung ano ang pwede nyong maidagdag sa aking na-video ngayon. Para din magtulungan tayo kung anong klaseng pagkaibon ito. Ayan, basta sa aking paningin, ibon yan. Ibon. Pero ito ay hindi mutya sa ibon, no? Ito ay mutya sa langgam na aking nahukay kahapon. Ayun lang po at maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.